Pisces, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong weekly reading ngayong August 12 to 18, 2024. If you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check na lang yung information kung paano mag-book for a private reading. Ayan. So, let's see, Pisces, what's coming to you this week, August 12 to 18. What is your overall energy? Wow, the Magician. Oh, you are very powerful, Pisces. Marami kayong skills, talents, abilities na ginagamit nyo, no, for your own good. Yung iba, ngayon nyo palang nare-realize yung power nyo na yan. You also have this great manifestation skills na kung ano yung mga gusto nyong ma-manifest ninyo, it will come to life, mangyayari. Let's see your challenge. Four of Pentacles. Maaaring magkaroon ng challenges sa pera, no? Pwedeng meron kayong pagkakagastusan this week. Hindi siya planado, pero kailangan nyo talagang pagkagastusan. At least meron kayong madudukot, di ba? Ang mahirap is meron kang kailangan pagkagastusan, napaka-importante. Tapos wala kang mapagkunan, di ba? So at least meron kang ipon. Let's see your opportunity. Knight of Cups. Some of you, may relationship. Merong romantic connection, opportunity for new love, new connection. So if you are looking for a relationship, merong potential itong person na nagpapakilig sa'yo ngayon. Or maari ngayong week na to, may magpapakilig sa'yo. Hindi na ibang relationship ang magpapakilig sa'yo, sarili mo ng relationship. Some of you naman, kung hindi to relationship, pwede itong offer. It's like a offer sa career, offer for collaboration, business, na magugustuhan mo. Okay? Your blessing, you have the 7 of Wands. Ikaw ay mananalo sa labanan. Kasi kayang-kaya mong ipagtanggol ang iyong sarili. And if there are some people na, trying to bring you down, no? Yung tipong merong mga taong gusto kang pabagsakin, karma is for them, no? Kakarmahin sila. Hindi nila magagawa na masaktan ka. And some of you, yung pagsaset mo ng boundaries, makakatulong yan sa'yo para mas maging maginhawa sa kalooban mo. No? Kasi minsan, yung iba, tinitake advantage, no? Lalo na kung masyado kayong mabait, parang bigay lang kayo ng bigay. Oo. Mapapansin niyo yan kung may mga taong abusado sa inyo. So, yung iba, you're setting boundaries and you're being protected dyan sa mga ganyang mapagsamantala, oportunista. Money, career, finances. Wow, 3 of Cups. May celebration, pwedeng kayo ay lalabas ng iyong mga katrabaho or kasamahan sa negosyo or sa family, no, na meron kayong isa-celebrate na milestone. Maaring meron kayong na-achieve sa inyong trabaho, sa business, sa career ninyo. Wow, expansion. Kaya naman. I see here na merong opportunity sa ibang bansa. Okay, saka parang halimbawa nag-a-apply kayo abroad, na process na, natanggap na kayo, hinihintay nyo na lang yung pag-alis nyo. So ngayon, you are meeting with your friends, your family, your loved ones, parang despedida party, ganun. Yung iba naman, meron kayong milestone na achieve sa career, sa business na sinishare nyo sa iba. Oy, the Emperor, oh. Some of you may na-promote dito sa trabaho. Meron kayong leadership role na i-assume. Kaya naman kayo ay very celebratory. Oo. Yung iba sa inyo, yung business ninyo, nagiging maganda yung takbo, nag-grow, mas dumadami yung customers, mas dumadami yung branches.
And also, pagdating sa pag-handle ng finances mo, nagbabago yung iyong perspective, yung pananaw mo. Mas nagiging mature ka, mas nagiging maayos kang mag-handle ng kaperahan. And then, some of you, maaring you are, yung iba sa inyo, spiritual worker, healer, na meron kayong specific na altar or place for worship or for your spiritual practice. Maaring yun yung career ninyo, yun yung pinagkakakitaan nyo rin, in helping others and guiding others. So, things are growing for your career, for your business. Let's see your love life. Ang love life ng mga Pisces. The Three of Pentacles. You have the Seven of Pentacles. Kung single ka, pwedeng masaya ka na sa piling ng iyong mga kaibigan. Parang ang focus mo ngayon yung pagpapaunlad ng iyong career, trabaho, ng iyong sarili. But if you are in a relationship, maaring meron kayong papasuking project ng person mo, romantic partner, pareho kayo business-minded, pareho kayo creative, so you're going to collaborate for a project na matagal nyo ng plano. Ngayon, natutupad na. O, halimbawa, gusto nyo magkaroon ng sarili nyong negosyo, coffee shop, kahit anong negosyo, no? At finally, ito na, nangyayari na para sa inyo. Ang maganda rito kasi, matagal nyo na tong pangarap. And it's happening. Enjoying, diba? You are enjoying your moment with your person. Ayan, friendship. You have also friends to support you. So, ayun, maaring iba sa inyo nga, if you are single, sapat na yung company ng kaibigan mo, ng mga taong sumusuporta sa'yo, okay ka na dun. And even kahit meron kayong relationship, maaring meron din kayong group of friends or circle of friends na very supportive rin sa endeavors ninyong magjowa. Halimbawa, meron kayong negosyo, nakasuporta sila, lagi silang nandyan for you. Lovers, ayan. Soul connection. Some of you are already connecting with your soulmate, with your twin flame. You feel like parang masyado kayong malalim yung connection niya with your person. May conflict. Siguro yung iba, kahit na may mga conflict, naaayos niyo pa rin. No? Ganun naman sa relationship. Hindi porket may problema, susuko ka na agad. So, kailangan gagawa kayo ng paraan para maayos nyo yung relationship ninyo. Yung iba, pwede kukuha kayo ng pet, animal. Ngayong week na to, pusa, aso. This is also about your connection to the spiritual realm. Kasi yung mga animals, they are also spiritual na mga creations, no? So, I feel like mas nagkakaroon ka ng deeper connection with animals. Kaya yung iba kukuha ng pet. Kumbaga parang hindi siya pet para sa inyo. I feel like they are your family. Family na talagang nandyan for you. Yung iba masaya na kahit walang relasyon, meron kayong pet. Or like a dog or a cat or anumang alaga. You feel something is lacking in your life, perhaps love, money, or goals. Baka yung iba sa inyo, may times na feeling conflicted kayo of the things na gusto nyo pang makuha pero wala kayo sa ngayon. Minsan napo-frustrate tayo sa ganyan. 'Di ba? Siyempre, yung iba, gugustuhin yung mga bagay na wala sila kasi nga wala sila eh. Pag ganyan, no, pag may mga times na parang frustrated ka kasi hindi mo nakukuha yung gusto mo, isipin mo na lang kung ano yung mga bagay na meron ka ngayon na minsan ginusto mong makuha, 'di ba? So you will be inspired na, oo nga no, minsan ginusto ko tong bagay na to or situation na to, ngayon meron na ako, 'di ba? Warning, you have a problem either now or in the near future. So be careful, baka
merong, meron kayong kapabayaan na gawin ngayong week na 'to na puwedeng maging problema in the future. Pero temporary lang naman yung situation na 'yan. Eventually, makakahanap kayo ng solusyon. Yun naman ang importante. You are willing to find a solution to any problem na ma-encounter ninyo. Okay? So, that is your reading, Pisces. Thank you so much. Bye.